Ito na mga kababayan. So matapos nga po lumantad ang 18 na Marines kahapon kung saan direkta nilang pinangalanan ang di umano'y mga politiko na kanilang nadeliveran ng mali-maletang pera sa kani-kanilang mga bahay, ay laki namang pasasalamat ni dating Governor ng Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson at itinuring niya ang 18 na Marines na mga bayani. Habang nangangako naman si Chavit Singson sa 18 na mga Marines na bibigyan niya daw ang mga ito ng gantimpala, bukod po dyan mga kababayan ay diretsahang itinuro ni Chavit Singson ang pinakautak o mastermind sa nagaganap na matinding nakawan sa kaban ng bayan. Panoorin. Dapat ang mga ex-marine. Pero unang-una gusto kong pasalamatan ang mga ex-marines na lumabas kanina umaga dahil sila ang bayani natin bago at dapat tulungan natin silang lahat at ginugulo na naman sila, hinuhuli kung ano-ano silang pinagsasabi. Huwag po kayong maniwala kay Marcos dahil niloloko lang tayo. Wala pong flood control na 5,500. Maliwanag po yun. Walang project si Bongbong Marcos na 5,500 flood control project. Puro kalokohan. Ghost project. Siya mismo nagsabi na guni-guni lang. Siya pa ang nagpapahuli ngayon yung mga ginamit nila. Yung mga contractors, mga engineers. Malalaman at malalaman po ito dahil napakalaki ito. Hindi lang po flood control, pinag-uusapan natin dito, flood control lang. Iba pa ang irrigation at marami pa iba. Wala ko siyang project. So, linoloko lang tayo. Sinungaling na tao, huwag po kayong maniwala ngayon sa pinagsasabi niya, tinatawag lahat ang governor, pinangakuhan lahat, mga mayors, pinangakuhan lahat. Pero kailangan sagutin muna itong mga nawawalang pera. Tingnan nyo, wala pang nademanda. Sinong dinemanda? Diskaya, wala namang kasalanan yan dahil nagbayad lang. Binigyan. Sino nagbigay ng project sa kanya? Sila nagbigay ng project. Tapos ginamit nila, ginartahan nila, sila pang kinulong. Dapat sila ang testigo. At tingnan nyo po, dalawang mag-asawa kinulong na. Pero dapat sila nakakaalam lahat yung mga binigyan ng pera. Maraming salamat po sa mga taong ito. Gusto kong pasalamatan ang mga ex-marine, Bernard Tube, Rosbert Walpan, Benny Voluntade, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Renny Boy Julian, Christopher Icubel, George Villalon Jr., Rodeo Romel Bubares, Hill Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Julie Cabiao, Romel Galapon, Cecilio Laruder Jr., Bernardo Guban, Crisoni Dado, Fidel Corpus. Ito pong 18, hindi ko pa po sila na-meet. Pero totoo po lahat ang sinasabi nila. Ngayon, ang gobyerno, liniligaw na naman tayo sa ibang kwento. So dapat suportahan natin ito dahil ito mga bayani ito. At sana lumabas pa yung mga iba. Dahil napakarami po ang kasabwat dito. Po yung mga 18 at meron pang 12 lalabas. At hindi lang 12 dahil mula nung umpisa pa, ang balita ko mahigit 200 taong ginamit magbuhat ng mga maleta, pera, mag-deliver sa iba-ibang tao. At sa susunod, sasabihin ko yung mga ibang na-deliveran. Halos lahat. Pero karamihan kay Bongbong Marcos. Siyang gumawa lahat to, siya nagbibigay, siya kasabwat, siya mastermind. Kaya mga kababayan, magising po tayo, huwag tayong pabudol at intindihin natin mabuti itong bago nangyari. Mga bayani po ito, mga 18 at yung mga susunod pang lalabas, yan ang tunay na bayani ngayon dahil silang sasalba sa ating bansa. Wala na po mangyayari sa ating bansa kung walang lalabas na ganito. So nakikiusap po ako, hindi ko kayo kilala pero saludo po ako sa inyo, magpapasalamat ako. At sa lahat ng lalabas pa, kayo ang bagong bayani. Hindi namin magagawa po ito kung wala kayo. So tulong-tulong po tayo lahat para tulungan ang ating bansa dahil wala na po mangyayari. Mga matataas opisyal, involved lahat dito. Ito lang pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ng gobyerno. Wala nang lalaki pa rito. Halos involved lahat ang nasa gobyerno. So, hindi nila kayang pagtakpan. Nung una pa sinabi ko na, hindi nila kayang pagtakpan ito
sa mahigit 200 taong ginamit na nagbuhat ng pera, nag-deliver at lahat. Nakikinig, alam ko nakikinig mga ibang nabigyan. Pasensya na po. Pero kailangan ituwid natin ang nangyari. Hindi pwede palampasin ito dahil malaking nakawan nito sa ating kaban ng bayan. Ang nagsabi nito si Bongbong Marcos, mahiya naman kayo, sabi niya, walang hiya yan. Kasabwat siya, dalawa lang silang mastermind. Speaker Romualdez, Martin Romualdez, first kasi ni Bongbong ito, sila nag-uusap, recruit nila si Saldico para gawin yung mga masama na pinagagawa. Noong nakalata si Saldico, kung nalinalaglag na siya, doon siyang umalis at nagsalita na. 5 days, may kaso na, Saldico. Kasabot nila eh. Pero yung mga iba ngayon, wala pa. Ang bilyon po nawawala, wala pang nasampang kaso. Etong nagsalita, may abogado sila, sasampan na naman ang kaso. Ano pong klaseng gobyerno ito? Mag-isip po tayo, sama-sama po tayo, suportahan natin ang mga Marines na ito. At yung mga susunod pa nalalabas na nakakalam nito, bigyan natin sila ng parangal. So ako mismo, nagpapasalamat po ako sa inyo sa tapang nyo lumabas at dapat lahat ng nakakalam nito, pati nabigyan ng pera, nakikiusap ako na magsalita na rin kayo dahil karamihan ang nawawalang pera na kay Bongbong Marcos pa rin at kay Martin Romualdez. Kasama ko po na umiikot dito si Jesus Duque, si Jess, at nandito ngayon, gusto kong tawagin para makakwentuhan natin. Gumawa kayo ng upuan. So, marami na siyang naikot. Pareho kaming umiikot. Marami kaming umiikot. Kinukumpanya namin lahat yung mga dokumento. Kukunti lang po ang puro substandard ang ghost project. So wala yung 5,500 na project na sinasabi ni Bongbong Marcos. Suportahan na po natin, ibalik natin ang issue dito sa 18 na lumabas. Bigyan natin sila ng parangal, pasalamatan natin lahat, silang bayani. So ito po si Jesus Duque. Jess, kung kwento mo nga yung mga nakita mo ng mga proyekto na iniimbestiga mo rin. Ang pinakauna talaga yung sa Ilocos Norte, no? Halos lahat ng proyekto doon ay hindi tapos. Yung iba substandard, yung iba sira. At ang ginagamit nila na para ma-repair, yung budget for repair and maintenance, mukhang hindi rin nagagamit. At ang kondisyon ng mga pagawaing bayan doon ay pare-pareho lang. Ngayon, sa ibang bayan, ganun din ang nasaksihan namin. So, nakadokumento naman po lahat yun at nakakompile sa research team ni Governor Chavez Singson. Dapat ang Ilocos Norte na probinsya ni Bongbong Marcos, sila ang modelo. Ang laki ang pondo nila. Walang project na isa na natapos. Secretary Vince Dizon nagpunta ron, pinakita lang yung poste. Bakit wala hong natapos na project doon? Ang laki ang pondo ng Ilocos Norte. Ngayon, nung umpisa pa lang, ghost project, sabi nila sa Bulacan. Bakit walang nadedemanda ron? So, linulungan lang po tayo. Dahil nagamit sila lahat doon. Ngayon, yung mga tunay na dapat na testigo, yun ang kinukulong. Balik po tayo sa flood control, nandiyan lahat ang kalukuhan. Hindi lang yan. Pero halos lahat po ng departamento meron anomalya. Dahil ang liwanag dito ang partisipasyon ni ang presidente ang sinasabi natin, Bongbong Marcos. Balik po tayo dito. Huwag tayo paloko na baliwala ito. Hindi po siya, kasabat siya dito. Number one, kung totoo siyang tao, paimbestigan niya si Martin Romualdez. Tinuturo na lahat ng tao na siyang binigyan ng pera. Bakit hindi niya imbestigayin? Dahil kasabwat si Bongbong Marcos dito. So mga kababayan, sama-sama po tayo. Bukas, tulungan natin yung mga mag-celebrate bukas ng EDSA 1. So kung pwede, lahat tayo lumabas po. At ipakita natin, suporta natin sa taong bayan at tulungan natin sila para mapatunayan na ang mga kalukuhan, wala na po ako nakitang kalukuhan na ganito kalaki kung dito. So tutukan po natin ito that totoo po ito, walang project si supposed to be Mr. President Bongbong Marcos.
sinungaling po. Sinabi ng iba, napatunayan ko na sinungaling. Wala kayong project, Mr. Marcos, na 5,500 flood control. Ganun po kasimple ito. At huwag nyo nang lukuyin ang taong bayan. Pinatawag nyo na naman kailang kahapon, mga governor, mga mayor, bibigyan nyo naman ng pera. So, dinuloko nyo na lang ilabas. Kailangan lumabas yung mga iba pa, kasamaan itong mga Marines. Magpapasalamat po kami at bigyan ko sila ng parangal, lahat ng taong bayan. Bigyan natin silang parangal, itong lumabas na 18 at yung lalabas pa. So ulitin ko po pasasalamat sa mga taong ito. Bernard Tube, Rosbert Waupan, Denny Volantade, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rene Boy Julian, Christopher Escobar, George Billy Jr., Roberto Romel Bobares, Il Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Walter Manalansan, Jolie Gabiao, Romer Galapon, Cecilio Roder Jr., Bernard Guban, Trisoni Dado, Fidel Corpus. At yung mga susunod pa, kayo po ang mga bayani. Ako talagang believe ako sa ginawa nyo at sana sundan kayo ng iba. Marami pong nakakaalam dito, alam ko, mahigit 200. Kung lalabas pa yung 12 na sinabi nyo, 20 na yan, alam ko, lalabas din yung mga iba. Maski na nakapagbigay na po sa inyo yung mga magnanakaw, kung gusto nyo ipagtanggol ang ating bansa, lumabas po kayo para sa kinabukasan ng mga kabataan. Maraming salamat po. Samantala, mga kababayan, lumutang ang pangalan ng kilalang mga kongresista base sa affidavit ng mga ex-Marines. So ayon sa dokumento, ang mga deliveries ay ginagawa umano sa iba't ibang lugar, katulad ng House Representatives, mga townhouse sa Forbes Park, at sa mismong mga bahay ng ilang mga opisyal. Sa salaysay nga po kung saan nakilala ang mga tumanggap dahil sa madalas nila itong nakikita sa telebisyon o kapag kasama nila si Zaldico, samantala nakapaloob rin sa affidavit na nautusan din sila na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng mali-maletang pera para sa mga kongresista. Narito ang mga pangalan ng mga diumanoy na deliveran nila ng pera at nangunguna ang pangalan ni Benny Abante, Zia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Manix Dalipe, Leila de Lima, Dan Fernandez, Janet Garin, Dong Gonzales, Jay Konghun, Gervile Luistro, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Quimbo, Martin Romualdez, JJ Suarez, at ang panghuli si Senator Erwin Tulfo. So yan po mga kababayan ang mga pangalan na nakapaloob sa affidavit ng 18 na Marines. Samantala nagbanta naman si Antonio Trillanes na kakasuhan niya ang 18 na mga Marines matapos maunang idinawit ang kanyang pangalan. Ayan po mga kababayan ang ating update para sa araw na ito. Maraming salamat po